kalinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan. Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa 5 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga at ang bahaging ito mga kabrigada inatid sa atin ng ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Ay, type ko yan. Ang kapsula mga kabrigada na makapagbibigay ng dagdag po mga kabrigada na stamina sa ating mga mister. Para po mga kabrigada, yung schedule na nga lang mga kabrigada, yung oras nyo, with each other ng iyong misis. Tapos in-schedule na nga, pagdating ng oras, wala din. May gano'n? Diba? Bilang isang misis na umasa sa sweet moments ninyong dalawa, nako, talagang mai-stress at talaga namang madi-disappoint. Yan. Kaya dapat sa ganyang mga pagkakataon, dapat lagi din po tayong handa. Yan. Dapat po may laging handang Drive Max Plus Herbal Capsule. Dahil yung tampuhan, yung disappointment na yan mga kabrigada ni Mrs., magiging tampo yan. Kapag yan ay nagtampo, syempre magagalit. O diba? O, lamat na naman yan sa inyong relasyon. May gano'n? Diba? Kaya dapat tayo po mga kabrigada, laging handa. O Mrs., sabayan nyo din kasi ng Drive Max Herbal Capsule. Bago, halimbawa, nakaschedule kayo ngayong araw, di bago umalis ang bahay, bigyan mo ng Dry Max, paalala ko sa iyo, schedule natin ngayon, ha? Diba? May ganun. May gano'n? Tapos mamayang gabi, bigyan nyo din ng Drive Max Coffee, diba? Type ko yan. Ewan ko na lang, mga kabrigada, kung hindi pa yan magpe-perform ng maayos. Sa inyong daytime, mga kabrigada, ha? Siyempre mga kabrigada, ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule ay 100% natural, purong herbal po iyan mga kabrigada. Yan po mga kabrigada, may mga sangkap na ginseng, ginkgo biloba, tongkat, ali mga kabrigada na malaking tulong para maiwasan natin yung erectile dysfunction sa mga kalalakihan at siyempre nakapagdaragdag din po yan mga kabrigada ng stamina. Yan. Type ko yan. Nang sa gayon, tuloy-tuloy mga kabrigada ang inyong lambingan. Available po yan sa mga trosadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa The Generics Pharmacy, sa Mercury Drug Stores nationwide. Meron din ho yan mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store. Tama! At sa mga local pharmacy mga kabrigada na matatagpuan sa inyong mga lugar kung kayo ay medyo nahihiya-hiya pang bumili sa mga pharmacy online, pwede din po yan mga kabrigada sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, pati na rin ho mga kabrigada sa Brigada Shop na matatagpuan sa ating Brigada App. Tama! Type ko yan. Kabrigada, tuloy-tuloy na tayo mga kabrigada. Makakasama natin dito po yan sa ating segment na legal na usapan mula po sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter sina Attorney Roelito Garcia at si Attorney Jessamine Di Malibot. Magandang umaga, ma'am and sir. Good morning po sa inyo. Good morning po. Yan. Mga fresh na fresh. Para kung yatang hindi fresh ngayon ay May gano'n? parang kakataas pa lang ng araw, bilasa na agad. Sila ay fresh na fresh. Sige, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga mga kabrigada ay tungkol po sa tenancy or yung Agricultural Land Reform Code o ang Republic Act 3844. Marami pong nagtatanong nung nakaraan, if I'm not mistaken, that was in February, may nagtanong sa atin po regarding sa tenancy. At naalala ko pa yung tanong niya hanggang sa ngayon. Mamay, tatanong natin. At kung kayo naman po mga kabrigada, may mga karagdagan pang katanungan, nasa sitwasyon kayo na nakaka-relate kayo sa ating pinag-uusapan, tas may katanungan kayo, ipadala nyo laang huyan dito sa atin. Pero simulan na natin ang ating talakayan mga kabrigada. Una po muna, ma'am and sir, gusto po muna natin na bigyan ng background yung ating talakayan. Ano po yung Agricultural Land Reform Code at bakit ito mahalaga sa mga magsasaka at sa mga nagmamay-ari ng lupa?
Ako nang mauna sumagot. Actually, napakatagal na po nung batas nito, no? Yung Agricultural Land Reform Code ay tinawag ito na Magna Carta na batas ng mga magsasaka. Ito ay 1963 pa. Pinalitan nito yung Tenancy Act noong 1954 naman, no? So basically ito ay noong panahong yon ay pinasa ng Kongreso para i-abolish yung tenancy o yung tinatawag natin practice ng mga kasama sa sakahan, no? Ito ay para magkameron ng sariling pag-aaring lupa yung mga kasama. Kaya yung Land Reform Code na yun ay pinasa para magkaroon tayo ng agrarian reform. Yung mga kasama ay magkameron sila na dignidad na maging pag-aari na nila yung lupa, no? O para mawakasan. Yun ang naging public policy ng mga panahong yun. Opo, Attorney Jessamine, may idadagdag ka pa? Yun nga po, nabanggit po ni attorney na wakasan po yung naging lumang sistema po ng tenancy, kaya po pumasok dito sa batas na to yung agricultural leasehold na tinatawag. Yun po ay pinalitan po niya yung shared tenancy noong una po na gawain ng mga magsasaka at ng mga landowners. So ano po, yung layunin po nito ay kumbaga mabigyan ng karapatan yung mga tenant. Opo. Ganun din po, hindi naman po sa tenant lang, para na din po ito sa karapatan din po at mga obligasyon ng mga landowners natin. Ito po, gusto ko lamang linawin po dito sa ating pag-uusapan. Yung ating sinasabi ng mga lupa is categorized as bilang agricultural. Opo. Kasi baka isipin nila, Yes. commercial, residential. So agricultural land po ang pinag-uusapan natin dito, ha. Hindi po kasama yung mga commercial, yung mga residential. Okay, Yes. iba naman 'yon, ibang usapan naman 'yon. Land reform po ito, agricultural lang pinagpupulungan. Opo. So dito po sa batas na ito, ano po yung karapatan ng tenant o yung agricultural lessee sa ilalim po ng ating batas? Sa batas pong ito ay nagkameron na sila ng tinanggal na yung naging public policy na pagka ikaw ay naging leaseholder, agricultural leasehold, ikaw na yung mayroong magpapatakbo ng iyong sinasakang lupa. Unlike dun sa naunang batas, yung Tenancy Act, ay talaga ang namamahala pa rin ay yung may-ari ng lupa. No, karapatan na ngayon noong magsasaka, bibigyan siya ng karapatang sakahin yung lupa, pero karapatan niya itong i-manage, no? Siya na magpapatakbo nito sa karampatang upa, yung lease na tinatawag. So ibig sabihin nito at ma'am and sir, halimbawa ako ay may nagmamay-ari ng isang lupang agrikultural. Tapos may gustong rumenta ng lupa ko, pwede iyon. Pwede siyang pumasok sa batas na ito. Ang mangyayari ay imbis na yung may-ari ng lupa, yung magmamando sa magsasaka kung ito dapat itanim mo, ito dapat ang gawin mo dito sa lupang aring iyong rerentahan sa akin, itong batas na ito ay nagbigay na bahala na si tenant kung ano ang itatanim niya sa lupang ari. Yes po, Ma'am Mel, ganun po. Basta ang mahalaga po dito ay yung pagtatanim ay naaayon din po sa kanilang mapapag-usapang kontrata, at ganun din po, hindi po nila pwedeng i-convert din po ang paggamit ng lupa. Yung po ay pang-agricultural lang po talaga. Okay, malinaw po. So, with this po, ano po yung ibig sabihin ng security of tenure para sa isang magsasaka? Ang sangayon po dun sa batas na yon, ibig sabihin ng security of tenure, kapag kayo ay may nauna ng kasunduan or kontrata, ay hindi ka basta-basta pwedeng paalisin, hindi basta-basta pwedeng tapusin ang inyong kasunduan unless naayon sa batas yung mga magiging dahilan, no? At security of tenure in the sense na kahit ipagbili yung lupa, ay meron ka pa rin karapatan na ituloy yung leasehold agreement ninyo hanggang hindi mo binaviolate
yung mga panuntunan ng kontrata at ng batas. Oy, okay. Oo. Pero gusto ko lang din pong linawin, kung ang magsasaka ay siya po ang responsibilidad niya yung pagmamanage, ano na po yung magiging responsibilidad din ng isang agricultural land owner kapag ganoon po? Pag naman po sa isang landowner ay ang mga magiging obligasyon po ng isang landowner ay siguraduhin din po bilang isang landowner na ang paggamit ng mga magsasakaon, yung mga lessee, agricultural lessee natin ay naaayon po sa kanilang napag-usapan at hindi din po nila dapat basta-basta paalisin sa sarili lamang. Dapat po sila kukonsulta kung meron po silang mga agam-agam sa paggamit ng mga magsasaka natin ng lupa, kung meron po silang intensyon na putulin na ang kanilang relasyon bilang lessor lessee, ay dapat po isang guni ito dahil hindi po nila maaring putulin na lang sa usapan ang kanilang relasyon bilang mga lessee at lessor. Opo. Lilinawin ko lang, ito po ba ay may kontrata din na pinipirmahan? Ano po? Opo. Oo, kailangan may papel. Kailangan ito ay may black and white at notaryado. Yes po. Dapat po ito ay dokumentado. Mahalaga po na ang kanilang relasyon ay nakakontract po ito at naiintindihan po ng parehas na partido ang nilalaman po ng kontrata. How about po, kasi di ba uso yung mga verbal. O sige, alimbawa kung may-ari, o sige kinausap ko na lang. O sige, ikaw nang bahala dyan, basta ganito lang ang bibigay mo. Pag may produkto, hati tayo. Pwede bang gano'n na verbal na laang? Oo. Ang kontrata naman kasi po ay written or verbal is valid between the two of you. Opo. Pero dahil po ito ay leasehold contract, nung mga panahon po yon, yung sa batas na ito, ay ito po ay nire-rehistro nung mga panahon yon sa treasurer sa munisipyo. Pagka meron kayong kasunduan, nire-rehistro po ito doon. At iyon ay proteksyon ng magsasaka. Proteksyon din yun ng may-ari ng lupa na talagang legal yung kanilang usapan. Kaya mas minarapat po ng batas ng Kongreso noong mga panahon yun, noong 1963, na i-require na i-rehistro doon sa munisipyo, no? Sa treasurer's office at sa assessor's office, nakalista po yan doon. Hinahanap po yan kapag kayo may claim, mayroon kayong di pagkakaunawaan, ay ebidensya po yun. Hanggang ngayon po, ginagawa pa rin po yun ang pagpaparehistro sa treasury? So, iba na po meron na po kasi tayong DAR no? So, doon na po ngayon nakalista yung mga tenants o yung mga leaseholder. So, kailangan na nakarecord na sila sa DAR. Opo. Oo, na ganito, may usapan. Ito ang may-ari, ito ang tenant. Opo. Oo. Nang sa gayon, namomonitor ng DAR kung ano na bagay yung nangyayari dito sa lupang are. Opo. Oy, okay. So kanina po, ito yung security of tenure, siya yung kumbaga pumoprotekta sa magsasaka para hindi po sila basta-bastang paalisin doon sa lupang kanilang sinasaka. Pero mamaya ko na siguro may dadagdag kasi may biglang nag-pop up po kasing question. Pero sige, siguro isasama ko na. Pero minsan po kasi 'di ba, pag tenant ka tapos minsan yung may-ari ng lupa, minsan yung tenant ay nagiging landowner. Oo, nung lupang kanyang sinasaka. Paano po nangyayari yung ganoon? Landowner. Oo, kumbaga siguro paano ba gayon na minsan parang sila yung nakapila na maaaring may karapatan doon po sa lupa na kanyang sinasaka. Meron po kasi dun sa batas no attorney, di ba? Meron dun right of preemption, may right of redemption doon Sabi dun sa batas mayroong karapatan at may obligasyon naman yung landowner, may karapatan yung magsasaka ng magkameron ng preemption. Ibig sabihin, kapag ka gusto mo na ipagbili, ikaw, ako, may-ari ka ng lupa, meron kang obligasyon na sabihin doon sa magsasaka, baka gusto mo nang bilhin, ikaw nang bumili ng portion. Oo. So, pinakauna silang ino-offeran, attorney? Yeah, meron silang right of preemption. Ibig sabihin, parang right of first refusal, parang gano'n sa mga kontrata.
ay alukin mo muna. Minsan naman, baka meron na silang kasunduan na because in gratitude, ito na mapapasa iyo, papasukat natin ito. Baka ganun din ang naging sitwasyon. Opo. So, yun po. Sige. Oo. Ganun pala yung ganoon. Sila, kumbaga, bukod sa landowner, tapos siguro, pamilya nito, kasi syempre, mana-mana yun sa pamilya yung may-ari. Kung wala ng interest or bebenta, kailangan unang i-offer doon sa tenant kung interesadong bilhin yung lupa. Yes. Yun. Oo, malinaw po yun mga kabrigada sa ating usapan ngayong umaga. Nagsisimula pa lang tayo, first stretch pa lang, pero marami na kayo mga kabrigadang mga impormasyon na makukuha sa ating talakayan ngayong umaga. Again, yung ating text line number bukas na bukas po yan, 0945-287-6650, at ang comment section na nangyari ho nating Facebook Live. Bago tayo magpalaot mga kabrigada sa ating usapan, magbe-break muna kami. Sa aming pag-break mga kabrigada, ang aming pagbabalik, atin naman talakayin ang obligasyon ng landowner at ng tenant mga kabrigada sa isa't isa. Kanina, napahapyawan na ng very light yung responsibilidad mga kabrigada ng may-ari ng lupa sa tenant. Let's dig deeper mga kabrigada sa usapin na ito nang sa gayon, mas malinaw sa ating mga tagapakinig, ito pala ang responsibilidad ko, ito pala ang responsibilidad niya. Yan. At syempre mga kabrigada, ang bahaging ito ay hatid pa rin sa atin mga kabrigada ng ating Power Cells Herbal Capsule. Always nandiyan mga kabrigada para magbigay ng suporta sa inyong kalusugan. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. Alas 8:24 na ng umaga at ang oras na yan ay atid sa atin mga kabrigada ng ating Yummy Vit. Uy, para sa type ko ating yan. mga chikiting. Para po sa ating mga bulinggit. Malaking tulong po mga kabrigada ang Yummy Vit sa kanila para po hindi lang maprotektahan yung kanilang kalusugan, kundi maging sa kanilang overall development mga kabrigada. Ako napaka-thankful ko mga kabrigada dyan sa Yummy Vit na yan. Dahil talaga naman yung aking bulinggit, ito kasi yung edad pala mga kabrigada, yung 2 years old going 3. Yan po pala yung edad na talaga namang napakapihikan sa pagkain. Yung dating mga gusto niyang pagkinakain ay ayaw na. Oo. Ay dati mahilig sa ampalaya. Ngayon po mga kabrigada, iniis na bang ampalaya. Pero ganon, kapag paborito niya naman po talaga mga kabrigada yung pagkain, aba. Oo, lalong-lalo na kapag prinitong itlog. Ganon? Pero ang good thing mga kabrigada, may mga times talagang ganoon yung ating mga chikiting. Pero sa kasi sa Yummy Vit na kumbaga yung appetite po nila mas naboboost. Oo, mas madaming kumain po mga kabrigada. Tama! Minsan kami na lang sumusuko, anak hindi ka pa busog. Ganon? Kasi kami ay tapos na at siya pa, mga kabrigada, siya na yung nauna, siya pa yung nahuli. Pinakahuli. Oo, mga kabrigada. Hindi dahil sa tawag dyan na ang tagal niyang kumain, kundi dahil nakailang bulos na mga kabrigada ay sumusuko na kami. Sabi ko, taob na ang kaldero. Uy, kumakain ka pa din. Pero yan naman po mga kabrigada, isa sa mga kinag-grateful nating mga nanay, diba? Kapag magana pong kumain ng ating mga chikiting. Yan. Kapag ganyan po mga kabrigada kagana, parang nasusulit lagi yung pagod natin sa araw-araw po mga kabrigada na trabaho. At naiisip natin lagi na tama yung ginagawa ko at talaga namang it's worth it mga kabrigada. Yung pagod, diba? Tama! Diba? Kaya malaking tulong din talaga mga kabrigada. Ako mga kabrigada, saludo ako sa Yummy Vit mga kabrigada. Ang galing ng kanilang lysine. Talaga naman, very effective sa aking bulinggit mga kabrigada. Kaya naman, mukhang payat, pero pag kinarga mo, daig pa mga kabrigada ang bato sa bigat mga kabrigada. At syempre ang ating Yummy Vit mga kabrigada, mayaman yan sa taurine, lysine, chlorella growth factor mga kabrigada, vitamin C at may zinc na din po yan para po sa overall mga kabrigada na proteksyon at development ng inyong mga chikiting. Tama! Available po yan sa mga autorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sa Carl Andre Drugstore, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, sa South Star Drug at sa Mercury Drugstores nationwide. Tama!
Type ko Sige, yan. dire-diretso na ho tayo mga kabrigada. Pag-uusapan natin ang obligasyon ng landowner at ng mga tenant. So kanina, nasagi na natin mga ma'am and sir, yung isa sa mga responsibilidad ng tenant o ng may-ari ng lupa, sa kanyang tenant. So aside from masiguro po yung kung anong nakasaad po sa kanilang pinag-usapan, may other responsibility pa po ba na kailangan na gampanan yung ating mga landowner? Sa ngayon sa batas dun sa Magna Carta ay may obligasyon yung landowner na irespeto yung pamumosisyon noong kanyang tenant, no? So may obligasyon din siya na siya yung magbabayad ng buwis ng kanyang lupa, yung kanyang real property taxes. May obligasyon siya na huwag makialam, nabanggit na natin kanina, huwag makialam dun sa pamamahala noong kanyang tenant. At kung sakaling maghihiwalay na sila, ay mayroon siyang obligasyon na magbigay ng disturbance or may bibigay siyang kwarta sa kanilang paghihiwalay. Okay. Yun yung obligasyon ng landowner. Oo. Pagdating naman po doon sa tenant, ano naman po yung kanyang obligasyon? Pagdating po doon sa tenant at sa may-ari ng lupa. Para naman po sa tenant o sa ating mga magsasaka, ang obligasyon naman po nila ay unang-una dahil sila ay lessee ay magbayad po ng renta ng naaayon sa napag-usapan nila ng landowner. Ganon din po, magamit nila ang lupa ng tama at saka mapalago po nila kung ano ang mga tinanim doon o mga hayop na nandoon nung ibigay ng landowner ang lupa, at kung sakaling meron man po mga damage na mangyari na dahil sa kadahilanan ng maling paggamit ng isang lessee, ay maari din po ma-indemnify ang ating mga landowner kung ito po yung mangyayari. Pwede po ba yun, attorney, na halimbawa ako ay tenant tapos naglagay ako ng bahay doon sa lupa na pinahiram sa akin? Ang paglalagay po ng structure sa lupa po ng landowner ay naaaari naman po ito basta't hindi po ito makakasama sa lupa at hindi po mako-convert yung mismong paggamit ng lupa. Dahil syempre bilang isang lessingan naman, kung kayo ay manggagaling pa sa ibang lugar ay magiging dagdag expense din po yon, imbis na kikitain. Yun naman po ay pinapayagan ng ating batas. Basta hindi ang pinakamahalaga po dito ay ang paggamit ay hindi po maiiba. Lagi pong pang-agriculture. Okay. So siguro sa mga ganong pagkakataon, attorney, mas maigi siguro na pag-usapan ng may-ari ng lupa at ng tenant kung ano at yung mga dapat at hindi dapat na gawin doon sa lupa. Mas maigi siguro na mas malinaw yung ganoon, Opo, maganda pong malinaw ang usapan ng dalawang panig para hindi po nagkakaroon ng problema sa banda doon. Oo, kasi malay mo, gusto pala ng tenant na maglagay ng ng sementadong bahay, pero ayaw ng tenant. Ayaw ng may-ari ng lupa. O, di ba? Di mas mahirap po yung ganoon, mga kabrigada. Kapag ganoon po ba na nagkakaroon ng problema yung landowner at yung tenant, paano po iyon? Barangay po muna, Opo. Oo, kailangan munang magkaroon ng pag-uusap sa barangay para masettle. Kung kaya naman masettle yung mga hindi pagkakaintindihan, di ba? Pero siguro mas maigi na sa simula pa lang, mas malinaw na po. Oo, kung ano yung nakapaloob doon sa inyong pag-lease o pagrerenta doon sa lupa na agricultural. Lang sa gayon ay hindi na po tayo nagkakaroon pa ng mga problema. Actually, may nakita na po akong mga katanungan sa ating text line na ma'am and sir. Maraming interesado sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Pero dito po muna tayo. So, pagdating po dito sa tenancy at versus leasehold. Kasi kanina nasabi na po natin na merong shared tenancy. Pero gusto ko lamang pong magkaroon ng kaliwanagan itong bagay na ito. Ano po yung pagkakaiba ng shared tenancy at agricultural leasehold?
ano po, ma-distinguish po natin ito. Mababalanghay natin na maganda kung hahatiin natin dun sa pinaka-importante, no? Apo. Dun sa kontribusyon, pamamahala, hatian or bayad, at relationship. Okay. Doon sa kontribusyon, ay sabi nga, naulit ko na kanina, ay nakikialam pa din yung magsasaka. Ay, yung may-ari ng lupa May-ari, doon sa opo. magsasaka. No? Meron siyang share doon sa gastusin. Pero sa leasehold agreement, agricultural leasehold, lupa lamang yung kanya. No? Okay? So lupa ang kanya, tapos doon sa nabanggit ni attorney kanina, yung sa pamamahala, ang namamahala talaga sa leasehold, agricultural leasehold, yun ang tenant. Doon naman sa share tenancy, by the word itself, share lang, ay usually nakakapagdikta pa rin yung may-ari ng lupa. No? Siya ang bahala, siya ang may-ari ng lupa, nadidikta niya kung ano mangyayari. Pagdating naman doon sa bayaran, sa lease, doon sa lease, di uupa yung tenant because there is a prior agreement, there's a leasehold contract, mayroon dong upa. Pagdating naman doon sa tenancy, hati yun no? Naririnig natin na mayroong hati, may binibigay na kabahagi, 50%, 50-50, 70-30, 60-40, may ganon. Okay? Pagdating doon sa huli na nabanggit ko, yung relationship, yung sa leasehold contract, it is, ang relationship niyo is legal, is formal because there's a contract. Yun namang kabila, yung lumang relationship yun Parang feudal pa, paternalistic. No? Yung mga napapanood natin sa pelikula, ganun yung share tenancy nung unang panahon. At linawin natin na itong shared tenancy ay hindi na po inaalaw. Opo. Hindi na po siya, kasi baka may Against mga ganun. public policy na po, yun ang sabi ng batas. Okay. Kasi baka may mga gumagawa pa niyan ngayon, hindi lang nila alam. 'Di ba? Pero ito, may pumasok lang pong katanungan sa aking isip. So, halimbawa, may isa pong sabihin na natin na may-ari ng lupa at may mga produkto na po siya doon sa loob ng lupang pag-aari niya, agricultural. Oo. Tapos bigla pong nangailangan siya ng parang katulong sa kanya, magbabantay doon sa lupa. Pwede niya po bang yung kukuning magbabantay doon, pwede po ba yun na pumasok bilang sa tenancy na, sige, may mga tinanim na ako dyan, okay, kunin mo yan, i-harvest mo yung mga tinanim na yan, tapos sasabihin ng may-ari ng lupa, sige, hatiin na lang natin, ibenta mo yung iba, yung 50% ibigay mo din sa akin. So, pwede na po ba yun magsimula ng relationship ng tenancy na, sige, pag na-harvest mo na yan, ikaw na rin bahalan mag-alaga kung ano pa dyan ang gusto mong gawin. Papasok na po ba yun sa tenancy array? Opo, Ma'am Mel. Yun po ay magiging isang tenancy na kahit wala po silang kontrata na pinirmahan, yung verbal agreement at saka yung mga condition po na inilatag ng landowner at yun din po ay isang agricultural land, yun po ay papasok na sa agricultural leasehold natin. Pero sana mas magkaroon ng ng ma-identify talaga na minsan kasi gano'n ang nangyayari, nahanap na lang ng tatao nang ganoon, ikaw nang bahala mag-harvest. Gano'n minsan ang ginagawa ng may mga may-ari ng lupa. Recipe po yun sa isang problema sa banda roon. Kaya po nga naulit natin kanina nila attorney na mas maganda yung nakasulat. May sulat. Oo, mas maganda na talagang identified lahat. Oo, may pangalan, ganito ang hatian, ito ang sa akin, ito ang gagawin mo. Oo, kasi kapag gano'n nga, minsan talaga dyan po nagsisimula yung problema na doon sa mga magsasaka. No, sinabi niya kasi ganito. Sinabi niya kasi ganyan. Tapos biglang bumawi ng ganoon, edi wala siyang panghahawakan. At saka sa ayon nga po sa batas ngayon, ay dapat renta na Opo. Opo. Binibigyan ka nga ng dignidad. Renta na, hindi ka lang nakikibahagi. So, merong computation ng batas doon parang 25% of the previous 3-year
na ani. Not more than that. Pwede more than that, but not less than that. No? Yun ang upa mo. Yun. Okay. So, sige. O yung po ba kabrigada ha, pagbabalik natin, hatian at bayad. Yun, Ayun. sabi ni attorney kanina, may 25%. Pero hanggang kailan ba dapat yung percentage na ito, attorney? Ano ba talaga yung sinasabi ng batas na dapat na hatian, lalong-lalo sa pagdating sa produkto, at yung magkano ba dapat talaga yung bayad na ibinibigay pagdating po sa pagrerenta ng agricultural land. Yan naman po mga kabrigada ang ating pag-uusapan mga kabrigada sa ating pagbabalik. Sa ngayon po muna, magbe-break po muna tayo ha. Paalalalaan po mga kabrigada, sa ating mga magsasaka, napaka-importante po ang malusog na pangangatawan sa inyo. Dahil mga kabrigada, ang inyong malusog na pangangatawan, siya po yan mga kabrigada ang pundasyon para po mga kabrigada sa araw-araw na gawain natin. O sa pagtatanim, sa pag-harvest mga kabrigada, sa pag-aani ng ating mga itinanim mga kabrigada. Katulad sa ating kalusugan, inaani din po natin ang ating mga itinatanim. Kaya ngayon pa lamang, dapat po mga kabrigada nagtatanim na tayo ng mga magaganda. Magagandang bagay sa ating kalusugan. Nang sa ganun mga kabrigada, umani tayo ng maganda din pagdating ng panahon. Tama! Paalala po yan mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:46 ng umaga, ang bilis. Yan. Ang bagay ito mga kabrigada, atid sa atin ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Type ko yan. Yan, para sa ating mga teenager na anak. Malaking tulong mga kabrigada ang pagdaragdag mga kabrigada ng bitamina. Hindi lamang dapat mga kabrigada, yung nutrisyon na nakukuha nila ay doon sa kanilang mga kinakain lang. Dapat meron po pa rin silang vitamins. Tama! Para po mga kabrigada na po proteksyonan natin sila laban po sa stress na dala po mga kabrigada unang-una ng maraming deadline sa school, ng marami po mga kabrigadang pressure sa school mga kabrigada, mga projects nila na pinagpuyatan, di ba? Tama! So kailangan po na pinoproteksyonan, tinutulungan natin yung ating mga teenager na anak para po maiwasan naman nila yung pagkakaroon ng sakit. Kasi minsan po mga kabrigada, yung halimbawa nalipasan ng gutom, sobrang pagod, tas dire-diretso po mga kabrigada na laging kulang sa tulog. Minsan po hindi yan mararamdaman ng ating mga teenager na anak yung yung epekto niyan mararamdaman nila yan kapag pumatak na po ang 30. Ganun? Diba? Yung mga trentahin, unti-unti nyo na yung nararamdaman. Dahil po yan, sa mga naranasan natin yung mga bata-bata pa tayo. Kaya po ganoon. Kaya dapat ngayon pa lang inaalagaan na natin ang ating kalusugan. Mga kabrigada, paalala, mula sa ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Tama! Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Tama! Diretso na tayo mga kabrigada. Ito, pagdating po mga kabrigada sa hatian at bayad mga kabrigada, dito po yan sa Agricultural Land Reform Code. At syempre, kasama pa rin natin mga kabrigada mula po sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, sina Attorney Roelito Garcia at Attorney Jessamine Di Malibo. Yan. Kanina, nasabi na po ni Attorney Ruel yung bayad. Pero paano po ba, attorney, itinatakda yung renta o bayad pagdating po doon sa agricultural leasehold? So mayroon po ba talagang sinasabi yung batas na dapat ganito ang matatanggap na bayad nung mga may-ari ng lupa mula sa tenant? Katulad po ng nabanggit ni attorney kanina, hindi po kasi pwedeng basta-basta na lang ang mga may-ari ng lupa na magtatakda kung ano ang halaga ng renta dahil inilagay po ito sa batas na 25% po ng average normal harvest for 3 agricultural years po or kung bago man ang isang tenant ay magiging basehan po ng agricultural year ay yung nagdaang mga taon ng kanyang tenancy, yung 25% po. At dun po ay ibabawas na din syempre yung mga nagastos ng isang tenant katulad ng mga pataba sa lupa or mga ibang mga pinagkagasusan sa pagtatanim at pag-aani na din po. Pwede po ba na maging parte po doon sa bayad yung produkto
na nakukuha or naha-harvest doon po sa lupa ang kanyang sinasaka? Pwede po, pwedeng ang pagbabayad po ay sa produktong mga ani o kaya dun sa sa pera po o kaya pwedeng parehas basta po ang halaga ay kung ano po yung inilatag ng batas. Oh, okay. Oo, mas maigi po ganun ano. Oo. Kaysa nga naman talaga dun sa shared tenancy. Oo, malinaw. Oo. Kung ano ba dapat yung matatanggap ng ng may-ari ng lupa kasi minsan baka po nagkakaroon ng ito attorney, pwede po bang baguhin or sabihin na natin na magtaas basta-basta ng renta? Oo, yung may-ari ng lupa. Short answer po is hindi. Yun. Hindi pwedeng itaas. Pero pwedeng mababa. Okay. Merong exemption po yun. Uso ngayon yung word na force majeure. So, pagka force majeure ay biglang bumagsak yung ani sa more than 50%, ayan, pwedeng magsabi ang magsasaka ay pwede po ba tayo magbaba ng upa sa 25% na binigay ng batas. Or pwede kayo magkasundo na pababain kahit wala namang force majeure ay pwedeng magkasundo na ibaba, wag lang magkasundo na itaas sapagkat tinakda ng batas yun eh. Bawal ang pagtaas, pwede ang pagbaba. Yun. Malinaw yun. Sige po. Pagdating naman po sa pagbebenta or paglilipat ng pagmamayari ng lupa. So, anong mangyayari po sa tenant kung ibenta, halimbawa, hindi nabili ng kasi 'di ba pag magbebenta ng lupa, kailangan mo nang i-offer doon sa tenant. What if hindi po binili ng tenant yung lupa? So, may bago na pong may-ari ng lupa. Paano po yung ganoon? Pwede po bang paalisin na siya doon sa lupang kanyang nirerentahan or i-retain pa rin po ba siya doon? Ayon po sa ating batas, ito pong batas na ito, yun nga po, kaya po may security of tenure na tinatawag, ay iniiwasan din po na kung mapalipat man po ang pag-aari ng lupa, ay bigla na lang maputol ang relasyon, ang leasehold agreement. Kaya po maibenta man po ito, maisalin sa ibang heirs, ang leasehold po ay mananatili, hindi po basta-bastang mapuputol ito dahil ang leasehold agreement po ay nakadikit po ito sa lupa, hindi po ito nawawala kapag nag-iba na ang pagmamay-ari. So hindi po ito doon sa may-ari kundi sa lupa po mismo. Yes po. Yun, oo, malinaw po iyon. Oo, actually may nagtatanong na dito mamaya. Mamaya lang, stay put lang po kayo ha. Oo, yung nagtatanong sa atin na medyo mahaba-haba yung kanyang katanungan sa atin. Ma'am Mel, kaya po napaka-importante yung kanina, yung contract. Opo. Kasi ebidensya mo yun eh. Hindi naman pwedeng sabihin mo lamang na tenant ako. Hindi po. Dapat po, kung may bago ng may-ari, ay meron kang katibayan na ikaw ay tenant talaga. Kasi pag sinabi mo, attorney, sa halimbawa, nakarating kayo ng korte, pag sinabi mong verbal lang naging usapan namin, tenant ako. Pero pagdating sa korte po, pag inilatag yun, pagdating sa ebidensya, wala kang maipapakita. Yes po. Marami na po ang desisyon ng Korte Suprema at sinasabi, it's a matter of ebidensya. Oo. Kinakailangan din po ay para we are a court of law, evidence, nakalatag talaga po ang ebidensya. Meron kang mga resibo, meron kang kontrato, na kayo talaga po ay nagbabayad at meron kayong kasunduan na kayo ay tenant at leasehold agreement, meron kayong relationship. Sabi nga natin kanina, there's a formal relationship with respect to leasehold agreement vis-a-vis yung tenancy lamang. Iba po yun. Opo. Pagdating po doon, attorney, sa resibo, pwede po ba ito nasulat kamay lang? Ito ay nakatanggap ako ng ganito or acknowledgement lang? Opo naman. Basta importante po ay ina-acknowledge noong landowner na ikay nagbabayad ng iyong lease sa duration ng inyong kasunduan. Importante po yun.
Opo. And with that, halimbawa kung nagkaroon ng alitan, sana naman wag lang ganito. Oo, alitan o reklamo pagdating dito po mga kabrigada sa sa may-ari ng lupa at sa tenant. Saan po ba pwedeng dumulog yung landowner or tenant kung may alitan? Halimbawa po, naidala na sa barangay, hindi po sila nagkaroon ng kasunduan sa barangay. Oo. Saan na po ba ito dapat? Sa korte na po ba ito or dapat po ba sa dalhin? Ang mga alitan po ay meron pong itinatag ang ating Korte Suprema ng mga Special Agrarian Courts po para hawakan ang mga ganitong alitan at hindi pagkakaunawaan ng mga may-ari ng lupa at ng ating mga lessee, agricultural lessee. Opo. Kung halimbawa pinaalis po yung tenant, meron pa ba po siya na legal remedies na kailangan pong gawin para po maipaglaban niya yung kanyang karapatan na hindi pwede akong paalisin din eh. Opo naman. Kaya nga po meron tayo nitong Magna Carta nila. Sabi nga ng attorney, meron tayong mga special courts. Meron tayong provincial adjudicator. Nakakarating yan dun. Makakarating yan dun sa national office. Dun sa DARAB. Kahit hindi pa rin natapos yun, aabot yun ng Court of Appeals, aabot pa rin hanggang Korte Suprema. Kaya nga po may inuulit ako sa inyo kanina, there's a long line of cases na dinidiscuss yang tungkol sa hindi pagkakaunawaan ng landowner at ang leaseholder. Normally po, yung duration po ng ganito, yung pagsasampa ng kaso, ang tawag diyan sa pagtalakay dito sa korte, mga ilang linggo or buwan po kaya inaabot yung ganito po. Taon po yun eh. Nako. Taon ng bilang. Opo. Yan, mahirap pala talaga So dapat pala talaga Ma'am and Sir, sa simula pa lang malinaw na talaga, may kontrata na talaga para hindi na darating sa point na ganito. Opo. Meron din pong prescription na kinakailangan huwag kang matutulog sa pansitan. I-assert mo yung right mo. Sa loob ng 3 taon, ikaw ay magreklamo na. Dahil kapag lumagpas yung 3 taon, hindi na po pwede magreklamo, attorney? Ay, pwede ka pa naman magreklamo. Kaya lang, ay sabi ng batas, there's a prescriptive period to assert your right. Oo. Pwede pa rin naman, depende sa abogado mo kung paano ka i-argue. Oo. At syempre mga kabrigada, kung kayo po ay may mga ganitong may mga problema sa ganito po mga kabrigadang sitwasyon o sa tenancy mga kabrigada, maaari po siguro na dalhin ninyo ang mga dokumento ninyo, gusto nyo humingi ng personal advice, nahihiya po kayo magtanong, dito po yan sa ating programa, pwede nyo po yung dalhin every Friday sa opisina po mga kabrigada ng Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter, sa may SM lang po sa Palyokan. Yes. Oo. Dalhin nyo po lahat ng mga ng mga documents ninyo mga kabrigada at meron po sila doon pwede po kayong mag-avail ng kanilang libreng legal advice. Yes. Libre po iyon. Oo. Every Friday po yan, 1:00 hanggang 4:00 po ng hapon. So, yan po mga kabrigada, hindi pa tayo tapos dahil may mga katanungan kayo. Oo. At syempre, hihingi tayo ng advice mula po sa ating mga kasamang abogado para po sa ating mga tenant at para naman po doon sa ating mga may-ari ng lupa. Okay? Pero sa ngayon muna, magpapahinga muna kami ng very light. Iinom muna ako ng aking salabat din na power cell salabat. Nang sa ganun naman ay pagbalik-balik namin ay maayos-ayos naman yung sitwasyon ng aking boss. Ay, ganun? Sa mga kabrigada, ang bahaging ito mga kabrigada, inihatid sa atin ang ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada! Huling yugto ng ating legal na usapan segment mga kabrigada. 3 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga at ang oras na yan mga kabrigada inintid sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc Always Protectodo ang kalusugan. Type ko yan. Lumalamig ang panahon at kapag lumalamig ang panahon mga kabrigada, nauuso po yung sipon.
Sino nang sinisipon ngayon? Yung sa mga sakit, nagsisimula po yan sa sakit ng lalamunan. Tapos, pag naligo ka ng malamig mga kabrigada, lumalamig ng tubig eh. Pag naligo ka ng malamig, may diretso ng hatching. Yan. Yan, mga sinyales na po yan mga kabrigada ng sipon. Dahil lumalamig ang ating panahon, nagkakaroon na naman tayo mga kabrigada ng transition from napakainit, mainit mga kabrigada na weather, going to malamig. Magiging tag-ulan dahil mga kabrigada yung habagat ay dineklara na ho ng pag-asa. And with that mga kabrigada, kasabay din naman yan yung yan na nga, sipon, sakit ng katawan, pag napabayaan, trangkaso yan. Tama! At sagabal po yan mga kabrigada sa ating paghahanap buhay. Kaya naman po mga kabrigada, naririyan ang ating Guard C Plus with Zinc. Yan, proteksyon mga kabrigada. Ngayon pong lumalamig na ang panahon. Mayaman po yan sa vitamin C. Yan. Para po mga kabrigada sa ating immune system, pagpapalakas ang ating immune system. At syempre nakakatulong din po yan sa production ng collagen mga kabrigada sa ating balat dahil kapag lumalamig ang panahon, nagdadry ang ating mga skin. Yan. Kapag nagdry yan, pangit tingnan. Para kang may kaliskis. Kaya po mga kabrigada, yan ang ating Guard C Plus with Zinc. Laging nandiyan mga kabrigada para magbigay ng lakas sa ating immune system plus mga kabrigada, healthy looking skin mga kabrigada. Tama! Available po yan sa mga autorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sige, dire-diretso na ho tayo mga kabrigada. Huling yugto ng ating legal na usapan. Dito muna tayo bago tayo dumako sa ating mga payo mga kabrigada ng ating mga kasama pong abogado ngayong umaga. Bibigyan ko muna ng daan yung mga katanungan din eh. Oo. Attorney Ruel at Attorney Jessamine. Ito may tanong po siya din eh. Hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan. Pero ito po, nagpapatanong po sa amin. 6 silang magkakapatid pero mga parents sila ay tenant ng 50 years. Wala pong pinirmahan na papel. Ito na nga sinasabi ko. Verbal lang po. Oo, sa 1.5 na ektaryang sinasakang palay. Nung namatay yung parents nila, tapos binawi daw po ng may-ari yung lupa, may matatanggap po bang pera o kabahagi yung magkakapatid? Oo, sa tunay na may-ari ng lupa dahil 50 years nang nag-tenant po. Oo, tenant services daw po yung parents nila. Malungkot naman, wala silang kasulatan. Opo. Kapag sabi nga po ni Attorney Jess Crina, it attached to the land, no? Yung leasehold, dapat leasehold na yun eh. Kaya yung naulit ko kanina, meron ba silang mga ebidensya na talaga sila ay tenant? Kapag kasi namamatay yung talagang kausap ng may-ari, ay may hierarchy yun eh. Kung sino yung una, sabi ng batas, pipili si landowner. Sino ba ipapalit ko dun sa aking kapulong? Ayan. Yung asawa, yung anak, yung panganay na anak, o susunod. Ngayon, kung hindi nakapamili yung landowner, susundin ngayon yung hierarchy dun sa batas, sinabi kung sino. No? Kung 5 sila magkakapatid at share and share alike sila dun sa dapat na share nila. So, kung talagang meron silang mga katibayan at alam nila na tenant yung kanilang magulang, pwede naman silang pumunta sa barangay nila or sa provincial DAR at magtanong sila doon kung paano o pumunta sila sa IBP, no? Tanong kung paano. Ngayon, kung tinatanong na pwede pa ba, pwede naman. Tanungin nila kung bakit hindi sila nabigyan ng disturbance or meron kasing ganun eh. Kailangan binibigyan din sila ng disturbance kung pinagbili na ba, kung pinagbili na yung lupa. But sabi nga ng Supreme Court, it is a matter of evidence. You have to prove na talagang tenant po yung tatay at napalipat sa iyo. Attorney, kung wala pong kasulatan sila, verbal lang, nagsimula, pwede po ba na halimbawa kung nagbabayad sila nung renta, pwede po bang maging ebidensya yung resibo? Opo, sabi nga natin kanina, kahit acknowledgement receipt yan, as long as there are
series of receipts that can prove that meron talaga kayong relationship. No? Baka pakinggan kayo ng batas diyan. Opo. May isa pa po tayong nagtatanong, attorney, kasi yung kanyang tanong ay matagal na daw din po silang tenant doon sa lupa. Ngayon, ang nangyari lang ay parang ang nagpapaalis na po sa kanila yung DAR mismo. Dahil yung sitwasyon niya po, attorney, ay doon po sila sa Quezon, yung lupa, tenant po sila sa isang sakahan sa Quezon. Pero siya po daw kasi na tenant ay naririto ngayon sa Batangas. Oo. Pero sabi niya, hindi naman daw nila pinabayaan yung lupa dahil may may kamag-anak siya, pamangkin niya yata, na siya daw po yung nangangasiwa doon po sa lupang kung saan sila tenant. Ngayon, nung bumisita daw po kasi, if I don't know kung DAR o yung may-ari po, sinasabi na kailangan na alisin siya bilang tenant dahil wala nga daw po siya doon mismo sa lugar kung saan po siya tenant. Opo, yung tanong niya kung tama po ba yung ganoon? Bali kasi Ma'am Mel, dito po sa batas natin, di ba po papasok sila sa kontrata. Ngayon, hindi po, bilang karapatan din naman po ng may-ari ng lupa, hindi po basta-basta din pwedeng na mag-a-assign na lang po katulad ng nabanggit ni attorney kanina. Meron po kasing dapat inform din po yung may-ari ng lupa kung magkakaroon ng sublease at kung pinapayagan po ito ng kontrata nila. Ngayon, dahil umalis na po at nasa Batangas na yung mismong lessee at iba na po ang pinamahalan niya at hindi po na-inform ito, ay talaga pong may karapatan na din dito ang may-ari ng lupa dahil nga po iba na ang pinamahalan nang hindi pinapaalam sa kanila. Pero if ever po, attorney, na alam nung may-ari ng lupa, pwede po ba siyang alisin pa din? Kung alam naman po ito at pinayagan po, kung kailangan po may consent din, ay hindi po siya maaring paalisin basta-basta. Okay, malinaw po iyan, mga kabrigada, ha? Yan. Yan po yung mga katanungan na ating natanggap, mga kabrigada. May isang katanungan dito pero medyo medyo hindi putol na yung kanyang katanungan. Galing kay 686, kung pwede po ay isend nyo po uli. Oo, something's missing na. Uso po pala yung something's missing. Po. I-send nyo ulit yung inyong katanungan kasi yung tanong nyo po ay hanggang doon lang sa ang bunso po ay binata pa. Ganoon. Yun lang po. Oo, hindi na sinabi ko ano po yung inyong katanungan. Okay, pero ito po, siguro payo na lang po sa ating mga tagapakinig, sa mga tenant at sa mga may-ari ng lupa. Oo. Ano po ba yung dapat gawin ng mga tenant or magsasaka para po maprotektahan yung kanilang karapatan? At ano din po yung payo ninyo sa mga may-ari ng lupa para po makaiwas sa legal na problema? Hindi po tayo maliligaw. We will not go astray if we will follow what is stated in the law. Kung ano pong sinasabi sa batas. No? Kung tayo po'y nagkasundo, ay susundin natin yung nasa kontrata. At kung naman nagkakameron ng para naman sa mga magsasaka, kung meron silang hindi pagkakaunawaan, sabi ko nga kanina, aayusin ninyo yung mga dokumento nyo. At tapos ay para magkameron kayo ng mga ebidensya, kung meron kayong reklamo, sabihin nyo muna doon sa inyong kakontrata. Mag-usap kayo. At yan naman, lahat naman pwede madaan sa pagpupulong. At pagka kayo nakapag-usap at nagkasundo, di magaling. Kung hindi, you will seek legal advice from the IBP siguro. Punta kayo doon sa IBP. Magtanong kayo kung paano ang inyong course of action. Huwag lang kayo matutulog nga sa pansitan. 10 taon na, hindi ka pa nagre-reklamo, hindi malalampasan ka na. Latches na yun, o prescription na po yun, prescribe na. Po, Attorney Jess. Para po sa mga tenant natin, kung meron na pong existing, ay hanggat maaari ay kung pwedeng mailagay sa kontrata, ay ikontrata po para malinaw ang usapan ng parehas na partido. At yun nga po nabanggit ni attorney kanina na kung may mga document po, mga resibo ng pinagbayaran ng renta, ay itatago po nila ito dahil kung sakali man pong may mangyaring hindi pagkakaunawaan at aabot po sa korte, ay mahalaga pong may ipresenta pong mga ebidensya
para naman po sa ating mga landowner ay igalang din po natin ang ating mga lessee na nagpapatakbo at siyang nangangalaga ng lupa, yung kanila pong mga karapatan. Iwasan po natin na sarilihin kung gusto pong paalisin na dapat po ito'y idaan sa maayos na proseso at hindi po pwedeng sila basta paalisin nang walang sapat na dahilan o legal na dahilan na nakasaad po sa ating batas. Yun, malinaw po iyon. Maraming salamat po, Attorney Roel at Attorney Jess. Salamat po sa inyong oras. Ngayon, ibibigay ko na po sa inyo. Baka po may gusto kayong mga batiin, may gusto pa kayong bigyan ng mensahe. Go ahead po. Gusto ko pong batiin yung mga kasama ko sa Basilica, no, ng Immaculada Concepcion at Shrine ng Santo Niño ng Batangan. Bukas po meron kaming legal outreach sa Parish Hall alas 8 hanggang alas 12. Ang topic po namin, ito po ay developmental advocacy, ay tungkol sa West Philippine Sea. No? I-echo po namin yung lecture ni Justice Antonio Carpio. At tatanggap din po kami ng free legal consultation. Meron po kaming mga kasama doon na volunteer lawyers from the IBP. Sa hapon naman po, meron kaming pagpapakain ng mga bata. Tuturuan naman sila ng tungkol sa Bible ng mga kasama nating madre doon. Maghapon po kami doon. Pasyalan niyo po kami doon sa Parish Hall. Binabati ko po si Father Angel at ang mga kasamahan niyang pari doon. Kailan daw po iyon, Attorney? Bukas po, Bukas. 8 po ng umagang simula. Ang topic po namin is about West Philippine Sea, significance of the Carta General Archipelago Filipino, yung unang-unang mapa, ni Murillo Velarde map. At susubukan po namin, sa abot namin makakaya, na ma-echo yung lecture ni Justice Carpio noong Abril dyan sa UB. Nagpaalam po kami sa kanya at pumayag siya na gamitin namin yung kanyang slides na ginagamit sa kanyang mga lecture sa buong mundo dito sa Pilipinas. Sabi lang niya, sige gamitin yung slides ko at ikwento ninyo sa ating mga kababayan na kung bakit atin yung Panakot Island, Baho de Masinloc, at ang Kalayaan Island Group. No? Makinig po kayo. Iniimbitahan ko po kayo. Pwede po kayo manood bukas. Makinig doon. Po. Attorney Jess. Sa akin po, binabati ko po ang aking pamilya na nanonood po ngayon at sumusuporta sa brigada, sa Bawan po, sa Twin Villa, pati din po sa aking mga kamag-anak sa Japan. Hello po sa inyo. At binabati ko din po ng happy birthday ang aking daddy. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday po sa daddy ni Attorney Jess. Apo, okay na po? Okay na. Yan. Apo, yan po mga kabrigada ha, yung kabuuhan ng ating segment na legal na usapan. Abangan nyo pa rin po mga kabrigada sa susunod na Sabado ang isa na namang talakayan. Nakakapulutan yung mga kabrigada ng impormasyon para po mga kabrigada alam ninyo ang inyong mga karapatan. Kabrigada, yan, magbabalik pa ako. Ako na lang, mga kabrigada, ang magbabalik. Oo, dahil may mga pagbati pa kayo sa ating live feed at sa ating text line. Babalikan ko yan mga kabrigada. Sa ngayon muna mga kabrigada ha, ang inyong Power Cells Herbal Capsule, wag niyong kalilimutan. Palagi-lagi natin yan mga kabrigada ang kinakailangan para naman po mapalakas natin ang ating resistensya mga kabrigada laban sa anumang karamdaman. Power Cells Herbal Capsule, nagmamanasakit dahil ikaw ang sandigan.